Katayo pa lang ako, pinupok nyo na, hindi na konsel na tinuturuan po ang Vice Mayor tungkol po sa trabaho niya bilang presiding officer. parang hindi na naman magiging maganda yata ang mga naririnig natin. Sisimula na naman tayo dito ng awayan. Wala ko. Meron lamang po isang kahilingan sa presiding officer, majority floor leader, kung po pwede lamang po, na sana po, huwag niyo po sanang mamadaliin ang pagtatanong, is there any objection? Bigyan niyo naman po ng konting palugit para magkaroon kami ng pagkakataon tumayo or magsabi na kami ay nag-object. Huwag niyo naman po sanang mabilisin ang pag-ataw ng inyong gable. Wala mga ako sa rostrum. Wala na, napukpok niyo na eh. Yo, what's up, happy people? For today's video, mga kuis magayas, na kung nagkainita naman po sa Manila City Council, mga kuis magayas, dahil nga po umalma itong mga ibang mga councilors, especially kay Councilor GTV. Yan po, umalma po sila dahil nga po sa mabilisang pukpok ni Yol Servo sa kanyang martilyo, mga kuis mga gayas. No? So yan po mapaparoon natin sa video ito. So without further ado, let's begin. Councilor Kaloy Castañeda is recognized. Your Honor, maraming salamat po. Your Honor, kahapon po ay official po na natanggap ko po ang kopya ng resolution number 511 series of 2024 na nirepeal po ng sa pag-repeal po ng section 86 4-A tungkol sa 2/3 percentage vote ng suspension of the rules. At isa pa pong resolution number 512 tungkol naman po sa pag-amyenda ng simple majority na isinama na po ang suspension of the rules. Ang ibig pong sabihin ay hindi na po 2/3 affirmative vote of the members present, there being a quorum, ang required for the adoption of a motion to suspend the rules. Kung hindi, simple majority or 12 plus 1 of total vote cast by the members present, there being a quorum. Nakalagay po sa second whereas ng nasabing resolution, and I quote, whereas Rule 27 of the Internal Rules of Procedure states that the same may be amended or revised by 2/3 votes of all the members of the Sanggunian duly elected and qualified. Your Honor, sa pagkakaalam ko po, ang 2/3 vote of 38 or total member of the City Council of Manila duly elected and qualified is 25.3. Sa makatuwid, nangangailangan po ng 25.3 votes para maamyendahan po ang Internal Rules of Procedure. Ang tanong ko po, Your Honor, may 25.3 po ba ang bumoto sa pag-amend ng resolution number 511 at 512 noong August 8, 2024? Yan lang po, Your Honor. Majority Floor Leader. Yes, Your Honor. Unang-una po, Your Honor, hindi po parliamentary inquiry po yung tinatanong na ng ating minamahal na kagalang-galang Kaloy Castañeda. Ito po ay point of information or point of fact dahil naipasa na po yung resolution na yan, kaya hindi na po siya parliamentary inquiry. Ang parliamentary inquiry po ay any inquiry with respect to the internal rules of procedure, any question with respect to that internal rules of procedure. Ang tinatanong niya po ay factual. At sasagutin ko po yung kanyang katanungan, nung time po na pinasa po yan, sinigurado po namin na tayo po'y sumusunod sa ating sarili pong alituntunin, sapagkat nung ang kagalang-galang po nating vice alcalde ay nagtanong kung meron po pang mag-o-object
siyang po sinasabing resolution na yan ay wala pong nag-object. So technically po, lahat po tayo na present at the time that that resolution was passed, approved said revision to the internal rules of procedure, Your Honor. Dapat po, kung ang gagawin po nila, kung hindi po sila sumasang-ayon dyan po sa ating pag-amyenda ng internal rules with respect to the requisite number of councilors to suspend the rules, dapat po nag-object po sila para i-divide yung House at bibilangin po natin kung yung requisite 2/3 ay na-comply. Pero nung time na pinasa po natin yan, nagtanong pong ating kagalang-galang na Vice Alcalde kung meron po bang nag-object, wala pong nag-object. So technically, Your Honor, lahat po ng mga konsehal na pumasok ng araw na yon ay inaprubahan po yung nasabing pag-amyenda. So more than 2/3 po ang nag-approve yung amendment na po yan, Your Honor. At makikita po yan sa TSN po natin. Councilor Kaloy Castañeda. Opo, Your Honor. Tunay nga po yung sinasabi ng ating majority floor leader. Kaya lang po, meron lamang po isang kahilingan sa presiding officer, sa ating majority floor leader, kung pwede lamang po, na sana po, wag niyo po sanang mamadaliin ang pagtatanong, Mr. Any objection? Bigyan niyo naman po ng konting palugit para magkaroon kami ng pagkakataon tumayo or magsabi na kami ay nag-object. Huwag niyo naman po sanang mabilisin ang pagkataon ng inyong gable. Kaya pupunta pa lamang ako sa rostrum, wala na, napukpok niyo na eh. Tapos na agad. Yun lamang po ay kahilingan lamang po, Your Honor. Sana po mapagbigyan niyo po. Kung po pwede lamang po. Maraming salamat po, Councilor Kaloy Castañeda. Dutin mo muna, Sir Yon. Makikita naman po, naka-live po tayo palagi sa ating session at lahat po yan recorded. Kaya nga, yung nakikita namin eh. Councilor Kaloy Castañeda ng ating kagalang-galang na Vice Alcalde ay nagbibigay ng sapat na panahon para po kung meron pong gustong mag-object dun po sa aking motion ay pwede po sila may nagbibigay daw ng sapat nga panahon mismo nga si Councilor yan ibay nagreklamo o di ba kasi nga ang bilis pumukpok eh. Dapat po silang panahon para po mag-object. Minsan nakikita ko nga po nagpo-post ang ating Vice Mayor ng ilang segundo. Tinitingnan kung meron pong tatayo saan at yun? mag-object. Pag wala naman po, siya ka lang po pinupukpok ang gavel. Sinungaling. Wala naman po paalalahanan ni kagalang-galang na Kaloy Castañeda. Kaya maraming salamat, Councilor Kaloy Castañeda. Your Honor, tayo po nasa annual barangay budget for calendar 2024. Your Honor, ayan may na. be recognized. Yari kayo ngayon. Maraming salamat, Ginoong Tagapangulo. Narinig ko po yung pakiusap ng ating kasama sa ika-6 na distrito at simpleng-simple nga po yung sinabi niya na kung maaari sa susunod na pagkakataon, sa lahat ng pagkakataon, ay mabigyan ng pagkakataon na makatayo kung kailangan mag-object ang isang kasamahan dito. Pero hindi po tama yung narinig natin sa ating majority floor leader na makikita po natin sa ating mga live streaming na sa lahat ng pagkakataon na hindi nyo minamadali. Marami pong pagkakataon ang nakita natin dyan. Lalo na noong August 1. Nung kung saan kami ay nag-register ng aming objection pero itinutuloy po ninyo yung inyong pagbobotohan at dumako pa po yung panahon na kami napapatayan ng mikropono na hindi ho yata dapat. Kaya ho, inuulit po ng ating kasamahan yon. Sana, kagaya nung huling pagkakataon ko rin ho, na patayo pa lang ako, pinukpok nyo na, hindi ho lahat ng pagkakataon ay binabagalan. Talagang may mga pagkakataong minamadali. At yun po'y nakita po ng ating mga manonood sa ating live streaming. Tama! Tama po yung pakiusap ng ating kagalang-galang na konsehal sa Camno District. Maraming salamat. Councilor Maki Lacson. Comment nga kayo kung hindi po ba totoong minamadali yung pagpukpok. Maraming salamat po. Maaaring nung dati po dahil nung una po napakainit po talaga ng pagtatalo. At simula naman po talaga yon. Pero be that as it may, after po na mag-cool down lahat,
masasabi naman po ng ating mga konsyal, katulad po ni JTB, katulad po ako, pag ako po ay nagpe-preside, pag sinabi ko po yung is there any objection, tinitignan ko po lahat. Humingi ko po muna ako at sinasabi ko na binibigyan naman natin ng chance sa lahat na kung may mag-o-object o wala. So siguro nung dati yun, pero hindi na po nangyayari ngayon yan. Para lang po sa mga tagapanood at ating mga tagapakinig. Maraming salamat po. Tama po. Bago po ako magano ng tinatanong ko po sa inyo kung is there any objection, tumitingin po ako dito hanggang dito bago ko po kupin. Minsan may mabilis siguro, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon na mabilis. Kasi sinabi niyo na rin po sa akin yung Konsehal Kaloy. Kaya makakasa po kayo. Yan. Ngayon ay tinatagalan ko po. Yan. Councilor Lubiloso. Kamalian mo. Igaya ng iba dyan. Thank you, Your Honor. Siguro po, para maiwasan natin yung mga ganitong bagay, lalo-lalo na pag-amyenda ng ating rules, no? Wala kaming kopya, hindi kami nabigyan ng kopya na ito pala ang tatalakayin sa araw na ito. Nasa ganun, nababasa namin at napakanipis ng ating agenda. Bakit tayo nagkakaroon ng suspension of the rules na pwede namang ilagay dito kung hindi naman talaga importante. So, kaya po, walang kopya po. salamat po. Noted po, Councilor Lubiloso. Kaya po mga konsehal, iniikayat ko po ang bawat isang konsehal na magpasa po ng resolusyon o ordinansa na tatalakayin natin dito sa konseho. Dahil napakanipis po lagi ng ating resolusyon. Ginong Tagapangulo, sasagutin ko lang po yung comment po ni ating kagalang-galang na Konsehal Lubiloso na isa po sa mga pinaka-veteranong konsehal po natin dito sa City Council. Parang si Konsehal Bernie ang tagal na po niyang nagsiservisyo sa ating syudad bilang konsehal. At I'm sure Your Honor, alam niya po yan na mayroon pong mga pagkakataon na kailangan po on the same day or the night before may mga binibigay po sa atin ng mga resolution o ordinansa na sa request po ng executive ay urgent at sa determinasyon po ng majority ay urgent, kaya po hindi na po maabot sa agenda, kaya po natin suspend yung rules at pinapasa sa araw na ito. Katulad po nitong barangay budget naipapasa po natin ngayon ng 6 na distrito, pati po yung supplemental budget ng ating mga punong barangay sa 6 na distrito, pati po yung SK annual budget sa District 1, 2, and 3 na kahapon lang po ito ay natapos. Kaya po hindi na po umabot sa agenda. Nagkataon po nandito po yung ating mga punong barangay. Hindi na po siguro tama na ilagay pa po sa agenda at i-delay po yung pagpasa po ng kanilang budget, Your Honor. Your Honor, tayo po nasa annual barangay budget for calendar year 2024. Councilor Kaloy Castañeda is recognized. Opo, Your Honor, maraming salamat po. Isa pa po sa napano ko, Your Honor, napansin ko lang po na sa tuwing magsususpend tayo ng rules, hindi po nagtatanong ang presiding officer ng is there any second to the motion? Hindi po ba dapat maging mandatory ang pagtatanong ng second to the motion tuwing may motion ng majority leader for suspension of the rules? Kasi po maliwanag sa rules na dapat ay duly seconded ang motion to suspend the rules. Minsan po sa pagmamadali po natin, Your Honor, nakakaligtaan nyo po na magtanong ng is there any second to the motion? Paalala lamang po, Your Honor. Noted po. Councilor Kaloy Castañeda. Majority Floor Leader. Your Honor. Councilor Maki Lacson. Your Honor, kaya nga po tinatanong, is there any objection? That is exactly the point. If there were any objection, then there will be a division of the House. Kung wala naman po nag-o-object, para lang po mapabilis po yung ating pag-uusap. At kung wala naman napaka-sensitibo, then that is what we do. In fact, nung unang magkakasama tayo, Gaya ng that mga is budget. always what
we do. Ngayon lamang po na parang lahat nagsisilipan. Pero sana po, para naman po sa kapakanan ng bayan, unang po natin patagalin. Mga budget ng barangay, naghihintay yung mga barangay. Ito na naman po ba tayo? Babalik na naman tayo sa mga away-away. They are not here. Paulit-ulit ko po sinasabi, hindi po sila napupunta rito para makinig ng away. In fact, kung gusto po natin, there is a proper time for everything. We can open always. Sino bang umaway? Wala naman. Nagtatanong lang naman. Mag-uusap po tayo. In fact, ito parang mga privilege speech po ito eh. Nag-i-interpellate tayo. In fact, si Majority Floor Leader, nag-open pa lang naman po ng motion para matakil na po yung mga ibang nasa agenda. And that is all, Your Honor. Thank you. Councilor Maki Lacson. Ginong Tagapangulo. Councilor Coronel Castañeda. Ginong Tagapangulo, pwede po bang magsalita? Councilor Majority Floor Leader. Ayoko na po sana pahabain po itong pinag-usapan natin. Kailangan ko po siguro sabihin dahil nahihiya po ko sa ating Vice Mayor at napakabait nating Vice Mayor dahil tinuturuan po natin ng ating presiding officer at kagalang-galang na... Saan po ba yung turo noon? Kasi yun po napapansin ng mga kaunselor. At hindi lang mga kaunselor, pati yung manunood, pati yung taong bayan, ng mga Manilinyo, kung bakit minamadali pagpukpok. Vice Mayor, kung paano po mag-preside. Ginong Tagapangulo, ako po'y pang-5 termino, aabot na po sa pang-6 na termino. 18 years na po na pagiging konsihal, dinaanan ko po si Yorme Isko Moreno, Vice Mayor Hani Lacuna, kung saan po sila pareho naging Vice Mayor. At napanood ko po yung mga session po ni Vice Mayor Danny Lacuna at nasubaybayan ko din po si Vice Mayor, nung panahon na yun, Vice Mayor Lito Atienza. Kahit kailan po, Your Honor, hindi po ginagawa ng konsehal na tinuturuan po ang Vice Mayor tungkol po sa trabaho niya bilang presiding officer. Wala pong nagtuturo, sir. Ngayon po napapansin ng taong bayan at saka ng mga kasama niyong councilor dyan. Kasi kahit sino mo po tanongin, ang bilis po talaga makapukpok ni Vice Mayor Yol. Siguro po, Your Honor, okay lang po siguro yung ipaalala, pero po para turuan po kayo, ako po hindi sumasang-ayon dahil naniniwala po ako na... Klarong-klaro na sinabi na paalala lang, hindi naman tinuro na ito gagawin mo, paalala lang, di ba? Sabi ni Councilor Castañeda. Ang presiding officer at ang vice mayor ay mas alam po ang internal rules at mas alam po ang dapat gawin kaysa po sa mga konsehal. Yung napakahaba na po nitong usapan na ito. Bawal pong pumalakpak. Bawal po. Parliamentary inquiry, Your Honor. Ayan. What is your part? Bawi, Sir Villanueva. Opo. Parang hindi na naman magiging maganda yata ang mga naririnig natin. May nababanggit yung kasama natin na magsisimula na naman tayo dito ng awayan. Wala akong awayan dito. Tama. Ito po ay regular session. Hindi po unfair po siguro sa kasamahan natin na sinasabihang tinuturuan po ang ating presiding officer. Hindi po talaga. Point of order. What is your point of order? Your Honor, that is not a parliamentary inquiry. I'm just laying the premise, Your Honor. May be allowed to continue, Your Honor. I think the good gentleman from Sampaloc should directly state what is his parliamentary inquiry. That's why I'm laying the premise, Your Honor. Pakisabi po ko ng parliamentary inquiry nyo. Hindi ko kasi pwedeng dumiretso agad na hindi mo nilelay yung premise. Kaya ko po sinasabi dito, yung tinuran po ng kasamahan natin, tama po yung sinabi ng ating punong mayorya. Nasaksihan niya lahat ng ginagawa ng ating mga presiding officer at wala namang masama kung ipaalala at upang marinig din ng mga kasamahan natin dito yung tamang procedure pagdating sa loob ng session. Eto, let us accept the fact. Kaya minsan may mga kasamahan tayo, pag tinanong, ba't di ka na bumalik? Ayoko na kasi... Tama! Sila po, Councilor JTB. Hindi po, kaya ako po sinasabi ito. Diba? Cutting agad. Kailangan marinig ito. Kaya ako sinasabi, tinatanong ng kasamahan ko, wala pong mali doon sa kanyang tinuran na ipaalala, hindi lang sa regular presiding officer, kundi sa lahat. Yung nakasulat sa internal rules of procedure na ipapatupad natin dito. Kaya po, I think, wala hong dapat magbawal o magbusal
ng boses sa isang kasamahan natin dito kapag Tama. nagpapayag ng ganong obserbasyon dito sa loob ng konseho. Maraming Hindi naman autos yun eh. Thank you. Councilor Maki Lacson. Presiding officer, wala po ako narinig na parliamentary inquiry. Hindi ikaw ang presiding officer, kaibigang Councilor Bobby Lim. you're not the presiding officer. Paya. Maraming Kasi minsan siya nagpa-proceeding officer. Medyo natutuwa ako ngayon. Kasi noon, ako lang ang naghahanap ng basic paper. Ako lang ang nagre-reklamo. Oo. Mukhang gumanda yata magmula nung nagkaroon tayo ng Secret session. minority majority. Diba? Noon, pag nag-request ako ng basic paper, pinagtatawanan lang ako. Bakit ngayon sila ngayon naghahanap ng basic paper? Natural. Thank you. Bawal pong pulakpak. Ginoong Tagapangulo, tayo po ay dumayo na po sa annual barangay budget for the calendar. Teka lang, meron pang iipal. May gusto sabihin ng ating Wait minority lang. leader. Iipal pa eh. Your Honor, Nahihiya pa eh. Your Honor, with the indulgence ng ating pong mga barangay officials po nandito, sa hinabahaba na rin po kasi ng ating po pinag-uusapan. Your Honor, I believe na meron Huwag po pwes na naman. kailangan na mas importante pong tatalakayin with the indulgence ng ating pong mga barangay officials kung mamarapatin po natin. Meron po kasing napakalaking sunog po na nangyari sa Huli na kayo sa sunog. Importante po dun kasi, Your Honor, May nag-abot na ng 10 milyon. prioritize po natin ang pagpukpok po ng calamity. Gawa ng meron pong time matter po, Your Honor. I think kailangan na po nilang lumikas dun sa mga ibang paaralan para po makapag-aral na po yung ating po mga mag-aaral doon. So, Your Honor, kung Yun na, si John Ibay namimigay na ng ayuda. na ng Saka ating si Yormes Pomorino, 10 milyon yun. isa pong simpleng request, Your Honor, na kung sana po Yun tayo eh. Ayan. Tagilid ka muna dyan. Ayan. Dyan ka muna sa gilid. Philip Lacona ha. Patagilid muna kita kasi nagpapapugoy points ka lang. So yun mga kuys, no? O biruin mo. Kung mayroong pong nagre-reklamo, hindi naman inutos, napansin lang ni Councilor Castañeda, hindi lang si Councilor nakapansin, lahat po tayo, di ba? Maraming nagkukomento na napakabilis pumukpok ng ating Vice Mayor na si Yul Servo. Tapos ngayon, si Majority Floor na si Jong, ayan, ay talagang sa tingin niya daw, tinuturuan. Loko-loko talaga itong Jong. So ano po ang inyong komento o reaction sa video ito mga kuys, mga guys? Paki-comment down below. So for now, I'm God Manila. God first, God be all peace. Bye-bye.